Hindi naman dapat ganito ang buhay ko. Siguro, masaya na ako ngayon. Siguro natupad ko na yung pangarap ko na pamilya noon. Tahimik na binulong ni Lara sa sarili habang nakatitig sa lumang wedding invitation na nakasabit pa rin sa ref. Dati, proud siya sa design na meron yon dahil sila mismo ang namili. Elegant, minimalist, perfect yon para sa paningin niya. Pero ngayon, para na lang siyang multo ng isang planong hindi natuloy. 2 buwan nang lumipas simula nang makancel ang kanyang kasal. Hindi dahil may ibang babae ang dapat sana'y asawa niya. Wala rin namang matinding away ang nangyari. At ang masakla pa, wala ring closure na naganap. Basta na lang siyang iniwan ng taong mahal na mahal niya. Kahit anong ideya, wala siyang kaalam-alam. Iniisip niya na maybe na fall out of love or maybe some reason. At 27, akala niya kasal niya. Settled, masaya. Pero heto siya ngayon, mag-isa sa isang malamig na apartment unit, tahimik at may pusong pagod na sa paulit-ulit na tanong ng, ayos ka na ba? Lahat ng kaibigan niya ay may kanya-kanyang buhay na. Yung iba, kasal na. At yung iba naman ay sobrang abala sa careers nila. Siya lang yata yung naiwan sa gitna. Nagbabrowse sa phone para lang mapatagal ang oras hanggang may isang ad ang lumitaw. Rental Heart, rent a companion for presence, not romance. Mahinang basa niya, napakunot naman ang noon niya. Hindi niya maintindihan pero para bang na-curious agad siya. Out of impulse or loneliness, dinownload niyang app. Pagka-setup ng profile, may ilang options agad na lumabas. May mga lalaking mukhang artista, may mukhang motivational speaker, may iba na parang dating influencer na napadpad lang sa app. May mga babaeng option din. May mga naka-corporate attire pa sa profile picture. May naglalakad sa beach, may mga hawak na kape sa isang aesthetic na coffee shop. Pero may isa na nakakuha agad ng pansin niya. Isang lalaki na nakasuot ng dark green na hoodie, medyo nakayuko, may hawak na lumang libro. Agad niya namang tiningnan ang ibang information na available. Anton, male, 29 years old, listener, can join for walk, coffee, or just quiet company. Availability, weekends only. Basa ni Lara, nag-book naman siya kaagad sa darating na linggo. Napili niya na sa isang coffee shop na lang sila magkita. Makalipas ang 3 araw, ulan ang bumati kay Lara sa pagbaba niya ng taxi. Hindi naman malakas, pero sapat para kailanganin niya ng payong. Naka-blue siya na hoodie at simpleng jeans, gaya ng napag-usapan nila sa chat. Nasa harap ng maliit na cafe malapit sa Pasig, bahagya siyang napatigil para siguraduhin tama ang lugar. Tinext niya naman si Anton at sinabi na naroon na siya sa lugar na pinag-usapan. Maya-maya may lumapit sa kanya na lalaki at may dalang itim na payong. Naka-green na jacket at may tipid na ngiti. Hindi rin may pagkakaila ni Lara na gwapo ito. Hi, ikaw ba si Anton? Tanong ni Lara, bagamat sigurado na siya. Yeah, so I guess ikaw si Miss Lonely, ano? Balik ng lalaki, sabay tawa. Napayoko naman si Lara dahil sa pagkahiya. Ngunit agad din naman siyang ngumiti at tumango. Sorry, ang weird ng username ko, no? Hindi naman, ayos lang. May iba nga mas malala pa eh. Pasok na tayo. Basa na yung dulo ng buhok mo, pati yung likod ng damit. Pag-anyaya ni Anton bago inalalayan na makapasok si Lara. Tahimik naman sa loob, may tugtog rin doon na nakakapagparelax. Mas pinili nila na umupo sa malapit sa bintana para natatanaw nila ang labas. Napangiti naman si Lara nang ipaghila siya ni Anton ng upuan. Gusto mo bang umorder muna? Tanong ni Anton habang binubuksan ang menu. Kahit kape lang ako, okay na. Sagot ni Lara, napatingin naman sa kanya si Anton. Wala na, yun lang. Try mo tong ensaymada nila, masarap to. Saad ni Anton. Tumango naman si Lara bilang sagot. Agad namang tinawag ni Anton ang isa sa mga staff. Habang naghihintay ng order nila, sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. First time ko lang kasing maranasan to. May ganun pala. Pwedeng mag-rent ng tao gamit ang isang app? Hindi makapaniwalang saan ni Lara at bahagya pag natawa. Napangiti naman si Anton, dahilan para sumingkit ang mata nito. Oo nga eh,
Pero normal na to sa app. Wala namang masama kung gusto mong may kausap lang. Oo nga, mali. Saka I think, alam ko na yung posibleng dahilan kung bakit sinubukan mo na mag-rent. Mukhang ang lungkot mo May problema ba? Kwento ka kaya? Problema? Naku, marami. Pero bago ako magkwento, pwede ba ikaw muna? Gusto ko kasing malaman kung paano ka nagtatrabaho sa app na yon. Saka lalong-lalo na kung paano ka nakapasok sa ganong trabaho. Mababakas ang kuryosidad sa boses ni Lara. Actually, nag-umpisa lang din ako sa app na yun na katulad mo. Naghahanap lang din ng makakausap para may mapagsabihan. Hanggang sa tumagal na ako sa app na yun at nag-offer sila na magtrabaho ako doon. Actually, doon nga rin ako kumukuha ng income sa app. Kada kasi may nag-hire at may rating silang mataas, nako-convert siya into cash. Paliwanag ni Anton. Napatango-tango naman si Lara at napahanga. So, marami ka ng mga nakilala at nakausap? Oo, umaabot din minsan ng ilang buwan yung nagiging pag-uusap namin. Kung umaabot ng ganun katagal, hindi ka ba nahuhulog sa kanila? Kunot noong tanong ni Lara. Tumingin naman sa kanya si Anton at napangiti. Hindi, no feelings and attachment involved. Pinapaliwanag ko na sa kanila yon una pa lang. Pero hindi pa rin may iwasan na may ibang umamin pero pare-parehas lang din ang nagiging sagot ko sa kanila. Na hindi pwede. Seryosong sagot ni Anton. Dumating na rin naman ang order nila. Ikaw, gusto kong malaman kung ano yung totoo mong pangalan. Wala kasing nakalagay doon Ay, oo nga. Sorry. Lara yung real name ko. Oh, nice name Ang ganda katulad mo. Jesus, ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit nai-inlove sa'yo yung mga nakakausap mo. Magaling kang mambola. Ani Lara at napailing-iling pa. Pero may iba tayo. May iba ka pa bang trabaho? Wala. Ako ang tagabantay ng lola ko. Home base lang lahat. May side gigs minsan. Piano dati. Piano? Kunot noong tanong ni Lara. Dati akong session pianist. Pero ngayon, tumigil na rin. Hindi na nagtanong si Lara. Pakiramdam niya, may hangganan ang mga bagay na pwedeng ungkatin sa kanilang unang pagkikita. Iniisip niya na baka kasi napipilitan na lang itong sagutin siya. Salamat pala kasi pumayag ka na makipagkita sa akin saka sumipot ka. Mahinang saad ni Lara, sapat lang para marinig ni Anton. Bakit? May iba bang hindi ka sinipot? Tanong ni Anton at mababakas ang kuryosidad nito. Sad to say, pero oo. Wala ikakasal na sana kami. Kaya lang, hindi siya nagpakita man lang. Tumawa si Lara. Ngunit mahahalata ang lungkot dito. Napatigil naman si Anton at hintigan si Lara. Kaya ka nandito. Kaya mo rin naisipan na mag-rent? Oo, pero hindi ko rin alam kung ano ba talagang hinahanap ko. Wala rin akong planong makipag-date or something. Good, kasi hindi rin ako pwede ron. Wala akong maibibigay kundi oras at pakikinig lang talaga. Pagsasabi ni Anton ang totoo, gusto niya kasing maging malinaw. Minsan yun lang din naman ang kailangan, yung makakausap at mapagsasabihan. Pangpagaan lang ng loob. Muling natahimik ang paligid. Sa labas, patuloy ang ambon. Samantalang sa loob naman ay tila nagkakaroon na ng pagkakaintindihan ng dalawa. Pero para kay Lara, sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, pakiramdam niya ay may kausap siya na hindi siya huhusgahan. Pakiramdam niya ay nakahanap siya ng tao na tatanggapin siya ng buo. Habang si Anton naman ay ramdam ang bigat at lungkot sa mga ngiti ni Lara. Isang bigat na hindi niya man alam ang kabuuan, handa siyang damayan. Makalipas ang ilang linggo, naging lingguhan ng pagkikita ni Lara at Anton. Minsan ay sabay silang namimili sa palengke. Si Anton ang may dalang eco bag, habang si Lara naman ay abalang tumatawad. Minsan, sa parke lang sila. Umiinom ng milk tea habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Wala silang label, walang kahit anong inaasahan, pero masaya na sila sa mga pagkakataon na magkasama sila. Pero habang lumilipas ang mga araw, tila may tahimik na espasyo sa pagitan nila na unti-unting napupuno ng tiwala. Gabi na, ngunit gising pa rin ang diwa ni Lara, kaya naisipan niya nang i-text si Anton. Wala ka bang booking bukas? Tara, labas tayo bukas. Pagkasan pa lang ni Lara ay napangiti ito nang makita na nabasa na kaagad yun ni Anton. Wala, anong oras ba? Ako nang bahala. Treat ko na. Hapon, ayos lang ba? Saka wag na. Ako nag-aya kay libre ko na. Reply naman ni Lara.
Kinabukasan ay natuloy nga ang plano ng dalawa. Mas napili nila na doon na lang ulit sa cafe kung saan sila unang nagkita. Naka-jeans lang si Lara at nakasando lang si Anton. Wala sa ayos, pero ayos lang. Hindi ka ba napapagod dito? Tanong ni Lara habang inuubos ang in-order na hot chocolate. Sa app? Hindi naman. Sanay na. Gusto ko rin yung feeling na may natutulungan kahit papano. Mababakas ang senseridad sa sagot ni Anton. Matulungin ka naman palang tao. Ayoko lang maramdaman ng ibang tao yung hirap ng wala kang mapagsabihan ng mga problema. Sagot ni Anton, napatingin naman sa kanya si Lara at bumiti. Lalim nun Bilib ka na naman sa akin. Alam ko naman hindi ako madaldal pero minsan may sense akong kausap. Ang corny mo minsan, alam mo ba yon? Tumatawang saad ni Lara. Napangiti naman si Anton habang nakatingin dito. Pero pinagtatahunan mo pa rin. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Lara, tawag ni Anton. Okay ka lang? Napatingin naman si Lara at tila nabalik sa realidad. Ha? Ako? Oo naman. May naalala lang ako. Sagot nito. Tumangon naman si Anton, biglang bumuhos ang ulan. Hindi maingay, pero sapat lang para mapuno ng kulog ang paligid. Tumayo si Anton at tinakpan si Lara ng kanyang jacket dahil mukhang nagulat ito at natakot sa kulog. Wala kang payong? Tanong ni Lara. Umiling naman si Anton bilang sagot. Paano yan? Kailangan kong makauwi bago tuluyang lumakas ang ulan. Binuksan ko kasi lahat ng bintana sa apartment at baka mabasa ang mga gamit sa loob. Mahahalata sa mukha ni Lara na namumroblema ito. Dito ka na sa loob ng jacket ko. Tara na. Presenta ni Anton. Sinunod naman ni Lara ang sinabi nito. Nang tumawid sila sa kalsada habang magkasukob sa ilalim ng nag-iisang jacket, pakiramdam ni Lara ay para silang lumulutang sa sariling mundo. Walang nakakakita, walang nakakarinig, wala silang relasyon, pero ramdam niya na ligtas siya sa tabi ng taong kasama niya sa mga oras na yon. Pagdating sa apartment ni Lara, tinulungan pa siya ni Anton magbitbit ng ilang mga pinamili. Hindi rin ako magtatagal. Kailangan ko na rin umuwi. Saad ni Anton nang medyo humina ng ulan. Sige, salamat ulit Sagot naman ni Lara habang binubuksan ng pinto nang may ngiti sa labi. Okay lang, text mo lang ako kung may kailangan ka. Salamat din sa oras Pagkasarado ng pinto, napaupo si Lara sa sahig. Basang-basa pang buhok, pero ang dibdib niya, pakiramdam niya ay punong-puno. Hindi na ito rental lang. Hindi na ito basta-bastang serbisyo galing sa app. Hindi man nila aminin, alam nilang may namumuo ng damdamin sa pagitan nilang dalawa. Ngunit isang linggo ang lumipas. Walang reply si Anton. Wala na rin sa app. Offline ang status. Kaya naisipan siyang kumustahin ni Lara. Nag-aalala kasi siya. Sinubukan niya rin na tawagan ng numero na nakalagay sa app dahil alam niyang admin ang makakausap niya doon. Hi, follow up lang po sa last booking ko with Anton. Hindi po siya nagpaparamdam. Is everything okay? Hello ma'am, thank you for using our app but Anton has deactivated his account. Sorry, we cannot disclose further details. Sagot naman sa kabilang linya. Tila naman lantang gulay na nagpaalam si Lara sa kausap. Makalipas ang ilang araw, simula nang bigla ang pagkawala ni Anton, hindi mapakali si Lara. Sanay siya sa mga linggong dumaraan nang may simpleng usapan sa app, kahit pa walang kasiguraduhan, kahit walang inaasahan. Pero ngayon, tila nawala ang routine na unti-unti niyang minahal. Tumambay siya sa kanilang usual spot sa parke. Dalangin niyang baka may kung anong himala ang mangyari. Iniisip niya na baka biglang sumulpot si Anton, ngunit kahit anong paghihintay ang ginawa niya ay wala talagang dumating. Tanging yapak lang ng mga bata at ang masasayang tawanan ang naririnig niya. Umalis siya roon ng malungkot. Nang makarating sa apartment, agad niyang binuksan ang app at binalikan ang mga conversation nila. Sa loob ng kanyang unit, inescroll niya ang mensahe nila sa isa't isa. Kumain ka na ba? Kumain lang ng kaunti. Nadala kita. Mahilig ka sa adobo, di ba? Napangiti naman si Lara nang mabasa ang huli nilang pag-uusap. Ngunit napalitan din ito ng buntong hininga. Pilit niyang inaalala kung may nagawa ba siya o may nasabi na hindi maganda. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at nawagan muli ang admin ng app. Nagbabaka sakali na sa pagkakataon na yon ay makakuha siya ng sagot.
Good afternoon. This is Rental Heart Admin. How may I assist you? Hi, I'm Lara. Yung tumawag sa inyo nung nakaraan, I just wanted to know if Anthony's okay. He was my companion for a while and I'm just worried. Saad ni Lara, habang tahimik naman ang kabilang linya, hanggang sa nakarinig siya ng sagot. Miss Lara, I'm sorry, but we respect the privacy of our workers. Anton specifically requested not to be contacted after his deactivation. Wala man lang kayong pwedeng sabihin, hindi ko naman siya hahabulin. Gusto ko lang malaman kung buhay pa siya o kung ayos lang ba siya. Garalgal niyang sagot. Ma'am, all we can confirm is that he's safe. Beyond that, we're not allowed to say more. Pagkatapos ng tawag, matagal lang nakatingin si Lara sa kisame. Safe? Yun lang. Pero bakit parang kulang? Bakit parang hindi sapat? Makalipas pa ang 3 araw, nagdesisyon si Lara na balikan ang huling nabanggit ni Anton sa kanya. Ang ospital kung saan nakakonfine ang lola nito noon. Nasa Maynila ang ospital. Naalala niya ito nung minsan silang nag-usap ni Anton at nakapagbahagi ng ilang mga detalye sa buhay nila. Sinabi nito na ang lola niya ay nasa St. Bernadette Hospital at siya ang bantay tuwing weekdays dahil nga may trabaho siya tuwing weekend. Agad naman siyang nagbihis at mabilis na nagtungo sa ospital. Hindi niya alam kung bakit desperada siya na muling makita at makausap si Anton. Mabilis lang din namang nakarating si Lara hanggang sa agad siyang lumapit sa information desk. Sorry po, may patient po ba dito before? Lola, hindi ko po alam ang apelyido pero ang bantay niya, Anton po ang pangalan. Sa lubog ni Lara, napakunot naman ang noo ng receptionist. Sorry po, medyo mahirap pong hanapin kung hindi natin alam ang pangalan ng mismong pasyente. Pwede po ba ako magtanong sa mga nurse? Baka may makakilala? Pagbabaka sakali muli ni Lara, buti na lang at mabait ang receptionist at tinawag ang head nurse. Maya-maya rin ay lumapit ang isang middle-aged na babae. Hello, may hinahanap ka raw na bantay? Malambing ang pagkakasabi nito. Agad namang tumango si Lara. Anton po, mga ilang linggo na rin mula nung huli kong nakausap. Nabanggit niya dati na dito raw nakakonfine ng lola niya. Baka naman po matulungan niyo ako. Napatigil naman ang nurse at mistulang nag-iisip. Anton? Oo, may ganun nga sa pagkakaalala ko. Tahimik yun, pero mabait kasi nakakausap ko rin minsan. Lagi siyang may bitbit na notebook, madalas nasa may 3rd floor. May kung ano namang tuwa ang bumalot sa puso ni Lara. Nandito pa ba sila? Napailing naman ng nurse, kaya agading nawala ang ngiti sa mga labi niya. Napailing naman ng nurse, kaya agading nawala ang ngiti sa mga labi ni Lara. Yun lang, wala na. Last week pa silang na-discharge. Sabi ng matanda, lilipat daw sila sa probinsya. Probinsya? Anong probinsya daw po kaya? May nabanggit po ba sila? Hindi ko alam, iha. Pero iniwan niya sa akin to. Iniwan ni Anton, sabi kung may magtanong raw, ibigay ko. So, sigurado na alam niyang pupunta ka rito. Girlfriend ka ba niya, iha? Tanong ng nurse, saka may kinuha sa bulsa. Hindi po, kaibigan niya lang po ako. Sagot naman ni Lara, kaya napatango ang nurse at agad na ibinigay sa kanya ang sulat. Nakalagay yon sa isang envelope na kulay puti. Sandali muna itong tinitigan ni Lara, bago nagpaalam at nagpasalamat bago tuluyang umalis. Makalipas ang ilang araw ay hindi pa rin binubuksan ni Lara ang sulat na binigay ni Anton. Pakiramdam niya kasi ay may nakalakip sa sulat na yon na ayaw niyang malaman. Maulan ang araw na yon, kumakabog ang dibdib ni Lara habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Paulit-ulit niyang tinatap ang icon ng app na naging bahagi ng lingguhan niyang routine, ang Rental Heart app. Wala na si Anton, hindi lang yon, no longer accepting bookings ng status. Nawala siya, parang bula, parang hindi kailanman naging bahagi ng app na yon. Wala na rin ang chat history nila, nabura na lahat. Bakit ganito? Mahinang usal niya habang nakaupo sa sofa, suot ang maluwag na hoodie at nakayakap sa throw pillow. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tanaw niya ang ambon na bahagyang binabasa ang kalsada. May 2 batang naglalaro sa tapat, naka-jacket, nagtatawanan habang nagtatakbuhan sa ulan. Napangiti siya, pero mas mabilis ding napalitan ng lungkot. Bakit nga ba ganun? Kapag nasasanay ka na, doon palaging nawawala. Muli niyang bulong sa sarili bago napangiti ng mapait. Ilang araw ang lumipas, hindi makafocus si Lara sa ginagawa niyang trabaho.
Tumatakbo ang mga numero sa screen pero wala siyang maintindihan. Mabuti na lang at work from home pa rin siya. Kung hindi, baka matagal na siyang na-late. Tumunog naman ang cellphone niya. Agad niyang tiningnan yon at nagbabaka sakali na si Anton ang nag-message. Ngunit ang bumungad sa kanya ay notification sa group chat nila ng mga kaibigan niya sa kolehiyo noon. Guys, may baby na ako! OMG, congrats! Kami ni Alan nag-start na rin mag-house OMG, congrats! Kami ni Alan nag-start na rin mag-house hunt. Grabe adulthood. Damang-dama ko na. Lara, ikaw? Kumusta ka na dyan? Napangiti siya pero may kirot sa dibdib sa naging tanong ng kaibigan niya. Wala siyang maikukwento. Wala siyang baby. Wala rin fiancé. At ang lalaking inaasahan niyang magiging kasama sa mga simpleng bagay ay nawala na rin. Agad naman siyang nagtipa ng mensahe. Happy for you guys. Ako naman, figuring life out pa rin. Walang bago. Pinindot niyang send pero agad ding pinatay ang wifi. Ayaw muna niya ng usapan. Ayaw niyang ma-pressure kung kaya't hanggat maaari, umiiwas siyang makipag-usap muna sa mga taong nakakaalam ng nangyari sa kanya. Tumayo naman siya para kunin ang envelope na iniabot sa kanya ng nurse. Nagtataka rin siya sa huling sinabi nito bago siya umalis ng ospital. Nagtanong kasi ito kung siya bang nagdadala ng prutas noon kay Anton, ngunit tanging iling na lang ang naisagot niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Nakalagay pa ang pangalan niya ron. Lara, kung binabasa mo to, marahil hinahanap mo ko. Pasensya na kung hindi ako nagpaalam ng maayos. Hindi ko alam kung paano sasabihin na kailangan kong magpahinga sa lahat, pati sa musika, pati sa mga bagay na unti-unti kong nasanay na mahalin. Kabilang ka doon. Hindi ko akalaing magiging mahalaga ka sa mga linggong magkasama tayo. Akala ko simpleng trabaho lang to. Akala ko hindi ako mamumuhay ulit bilang ako. Pero sa bawat lakad natin, bawat tahimik mong pakikinig, nararamdaman ko ulit na buhay pa ako. Na pwedeng magmahal ulit. Na pwedeng tumugtog ulit at balikan ng mga bagay na matagal ko nang kinalimutan. Paalam muna. Pero hindi pa itong wakas. Hintayin mo ako kung kaya mo. Kung hindi, salamat pa rin. Hindi kita malilimutan, pero gusto ko lang malaman na kahit magkalayo tayo, hihintayin ko pa rin ang panahon na muli tayong magkita. Pero gusto ko lang malaman mo na kahit magkalayo tayo, hihintayin ko pa rin ang panahon na muli tayong magkita. Anton. Napahawak si Lara sa kanyang dibdib. Hindi niya mapigilang lumuha. Bakit ang hirap mong mahalin, Anton? Bulong niya sa sarili at niyakap ang sulat. Tumingin siya sa kalangitan na tila ba nagsilbang emosyon niya. Mas lumakas ang pagbuhos nito at tila ba nakikiisa sa pagdadalamhati ni Lara. Napatulala siya sa kawalan, tila ba nakalimutan na niya ang ginagawa niya kanina lamang. Doon niya lang na-realize, mahal na nga niya si Anton. Hindi siya kailanman umasa sa app. Hindi siya pumasok sa rental heart para ma-in-love. Gusto lang niya ng kasama, ng kausap, nang mapagsasabihan ng mga problema niya at makapagpapagaan sa loob niya. Pero iba si Anton, hindi niya inaakala na ang lalaking yun pala ang muling magpapaibig sa kanya. Simula kasi nung hindi natuloy ang kasal niya, ay parang nawala na rin siya ng paniniwala sa pag-ibig. Hinayaan niya lang na dumaloy ang mga luha sa pisngi niya habang mahigpit pa rin na yakap-yakap ang papel. Hanggang sa isang oras mahigit ang lumipas, hapon na rin at tumigil na rin ang ulan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit na piano na nabili nila noon ni Anton. Si Anton din ang nagturo dito sa kanya kung paano gamitin. Dahan-dahan siyang pumipindot doon at inaalala ang itinuro sa kanya ng binata na mga nota. Mas lalo siyang naiyak nang marinig ang tunog ng nilikha ng piano. Yun ang paboritong tugtugin ni Anton sa kanya. Kahit na nalulungkot siya ay hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng pag-asa. Panghahawakan niyang sinabi ni Anton. Ipinangako niya sa sarili na papanatilihin niya ang tiwala niya sa lalaki. Tiwala na hindi pa yun ang dulo. 3 buwan ang nakalipas, nagpatuloy pa rin si Lara sa dati niyang gawain. Pinigilan niya ang sarili na magmukmuk na lamang. Ngayon, kagagaling niya lang sa grocery at nabili ng ilang stocks. Hanggang sa nadaanan niyang isang cafe kung saan sila unang nagkita at naging paborito nilang dalawa. Nagsarado ito dahil para sa renovation ngunit muling nagbukas. Napangiti naman si Lara nang maalala ang bawat araw na doon sila tumatambay. Agad siyang lumapit para sana mag-order nang may mabasa siya sa may pinto. Live piano nights, Friday 6 p.m. onwards. Basa niya, ngunit agad ding napatigil nang may maalala. Sunod niya namang tiningnan ay ang nakasulat sa ibaba noon.
Guest performer, AM. Napakunot noo siya at takang tinanong ang sarili. AM? Hanggang sa napatingin siya sa loob ng cafe, may lalaking nakatayo roon at nag-aayos ng mga gamit. Agad na kumabog ang dibdib niya kahit na hindi pa niya nakikita ang mukha nito. Para bang kilala niya ang tao na yon. Sa tindig pa lang at likod nito, pati na rin kung paano ito gumalaw. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintuan at may mabibigat na hakbang na lumapit ng kaunti sa lalaking nakatalikod. Anton? Mahina niyang sambit, ngunit sapat na para marinig ng lalaki. Napahawak naman siya sa bibig niya nang humarap ito. Lara! Mahahalata ang gulat sa mukha ni Anton. Gustong sampalin ni Lara ang sarili para makumpirma na hindi siya nananaginip. Mabilis na kumabog ang dibdib ni Lara nang marinig pa lang ang boses ni Anton. Gusto niyang yakapin ito ngunit para bang naistatwa siya sa kinatatayuan niya. Hanggang si Anton na mismo ang lumapit sa kanya. Titig na titig sila sa isa't isa at para bang ayaw na nilang mawala sa paningin nila. Ngayon lang muli natitigan ni Lara ng ganoon katagal si Anton. Mahahalata ang pagod sa mga mata nito. May eye bags at mas pumayat. Pero alam niya sa sarili niya na yun pa rin ang Anton na nakilala niya noon. Ang Anton na minahal niya. San ka galing? Bakit hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta? Kung magiging ayos ka lang ba sa pag-alis mo? Bakit hinayaan mo ko mag-alala sa'yo? Bakit hindi mo ko sinabihan? Sunod-sunod na tanong ni Lara. Garalgal ang boses nito at nangingilid na rin ng luha. Pero imbis na sumagot si Anton, mabilis siya nitong niyakap. Sorry, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, kung paano ako magpapaalam. Iniisip ko kasi na baka kapag nakita kita bago ako umalis hindi na ako tumuloy. Baka mas piliin ko na lang na manatili sa tabi mo. Umiiyak na rin si Anton habang mahigpit ang yakap kay Lara. Sana hindi ako nag-alala. Sana hindi ako nahirapan kung bigla ka nalang naglaho na parang bula. Sorry, patawarin mo ako kung nakadagdag pa ako sa lungkot na nararamdaman mo. Natatakot din kasi ako nung una na baka ako pang maging dahilan para mas lumayo ka sa ibang tao. Saad ni Anton at bumitaw sa pagkakayakap. Napailing si Lara habang pinupunasan ng mga luha. Seryoso ka? Sorry, patawad, gano'n na lang? Akala ko mawawala ang sakit kung iiwan mo ako ng walang paalam? Akala mo nung iniwan mo ako mas napalapit ako sa ibang tao? Tanong ni Lara. Napalunok naman si Anton at hindi alam ang isasagot. Tumingin si Anton sa kanya. Halatang puno rin ng emosyon ang mga mata nito. Nung iniwan kita, akala ko makakaya ko. Hindi ko alam kung anong mas tama. Pero pumanaw din sa lola. Hindi ko kinaya. Bumalik kami ng probinsya dahil akala ko na doon mas gagaling si lola pero wala na. Huli na. Lugmok na lugmok ako ng mga panahon na yon. Pinilit ko rin na wag munang isipin pero hindi ko magawa. At doon ko na-realize, ikaw lang yung gusto kong makasama pagkatapos ng lahat. Saad ni Anton, alam ni Lara na lahat ng sinasabi nito ay bukal sa puso. Natahimik silang dalawa, para bang wala na rin silang pakialam sa paligid at tanging silang dalawa lang ang naroon. Matagal ko na sanang gustong bumalik pero natakot ako na baka ayaw mo na. Baka hindi ka na naghihintay. Baka huli na ako at wala na akong babalikan. Anton, nilapitan ni Lara si Anton at dahan-dahang inangat ang kamay para hawakan ang pisngi nito. Muling naramdaman ni Lara ang tila ba kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Gusto kong malaman mo na hindi ako huminto sa paghihintay sa'yo. Araw-araw akong umaasa. Araw-araw kong pinagdarasal na sana bumalik ka. Kahit minsan hindi ko maiwasang isipin na baka ikaw nang naunang sumuko sa ating dalawa. Muling niyakap ni Anton si Lara. Sa mga yakap na yon, naramdaman nila ang pangungulila sa isa't isa. Para bang ang yakap na yon ang mas nagpaintindi sa kanya ng mga bagay-bagay. Isang linggo ang lumipas, muling bumalik sa cafe si Lara pero ngayon bilang bisita ni Anton sa kanyang unang live performance. Napuno ang cafe ng mga tao. May ilan pang galing din sa app na Rental Heart. Mga dati niyang client na ngayon ay naging kaibigan niya na. Tahimik na umupo si Lara sa harap, hawak ang lumang wedding invitation na sinulatan niya na sa likod ng bagong pangarap. Not a wedding, but a beginning. Pumasok si Anton, suot ang itim na polo. Umupo ito sa harap ng piano at saglit na tumingin sa kanya, saka ngumiti. Para sa isang taong hindi ko inaasahang magiging tahanan ko.
Lara, this is for you. Panimula niya na naging dahilan para magpalakpakan ang mga tao na naroon. Namula naman si Lara at nakipalakpak na lang din. Tumugtog si Anton ng bagong piyesa. Tila ba magkahalong lungkot at saya ang tugtugin niya ngayon. Gusto ko lang malaman nyo na I made this song para sa dalawang pusong sugatan, pero mas piniling panghawakan ng tiwala at bumalik sa isa't isa. Ilang buwang makalipas, naglalakad sila sa isang parke na dati pinuntahan nila. Magkahawak kamay at tila ba iisa ang puso nilang dalawa. Lara, tawag ni Anton at sandaling huminto. Napatingin naman sa kanya si Lara at hinintay ang susunod nitong sasabihin. Oh, may problema ba? Inaayos ko na yung plano. Yung pangarap na sinimulan natin kahit hindi natin alam noon at walang kasiguraduhan. Napakunot noon naman si Lara at hindi maintindihan kung ano ang sinasabi ni Anton. Anong plano? Hindi ko maintindihan. Ngunit imbis na sumagot, ay lumuhod ito, mabilis namang kumabog ang dibdib ni Lara at hindi alam kung ano magiging reaksyon. Agad na inilabas ni Anton ang dalang singsing at may ngiti sa mukhang iniharap yun kay Lara. Don't worry, huwag kang ma-pressure. Hindi to proposal para sa kasal. Gusto lang kitang bigyan ng singsing bilang pangako na sa'yo ako hanggang huli at handa kitang ipaglaban ano man ang mangyari. Dugtong pa nito, natawa naman si Lara bago tumango. Kahit singsing pa sa kasalian, isa lang ang magiging sagot ko, which is, oo. Dahil katulad ng sinabi mo, handa rin akong ipaglaban ka hanggang dulo. Tumayo si Anton at maingat na isinuot ang singsing sa daliri ni Lara. Niyakap naman ni Lara si Anton ng mahigpit at punong-puno ng damdamin. Sa gitna ng masayang ingay ng paligid, tila silang dalawa lang ang magkausap. Hindi ko alam kung paano ulit ako naniwala sa pag-ibig. Pero salamat kasi hindi mo ako pinilit. Pinaramdam mo lang. Salamat kasi nakilala kita. Bulong ni Lara sa tainga ni Anton. Ang pagmamahal kasi hindi palaging sinasabi. Minsan hinihintay lang tayong maging handa ulit. Kung hindi mo kayang sabihin ng diretsyo, di padama mo. Sagot ni Anton habang hinihimas ang likod ni Lara. Mula noon, mas tumibay pa ang pagsasama nila ni Anton. Sabay muli nilang binuo ang mga alaala na alam nilang kahit kailan ay hindi mawawala. Lumipas ang mga linggo, naging mas regular ang pagtugtog ni Anton sa cafe. Mula sa isang gabi ng pagtatangka ay naging gabi-gabi na siyang inaabangan ng mga tao doon. Si Lara naman, masayang nanonood sa unahan, lingid sa kanyang kaalaman na ang cafe na una silang nagkita ni Anton ay nabili na ng lalaki. Para kasi kay Anton, malaki ang naging parte nito sa buhay nilang dalawa ni Lara. Hindi nila kailanman binura ang nakaraan, ngunit naging parte pa ito upang mas tumibay sila. Ang app na minsang nagdugtong sa kanilang dalawa at naging daan upang magkakilala sila ay matagal na nilang binura sa cellphone nila pero hindi sa kanilang mga alaala. Alam mo, napapaisip ako minsan, saad ni Lara pagkatapos ng tugtog ni Anton sa cafe. Nakahiga sila sa damuhan habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Paano kaya kung natuloy akong maikasal noon? Paano kaya kung hindi dumaan yung ad nung app habang nag-i-scroll ako? At paano kaya kung hindi ako nagka-interest sa app na yon? Magkakakilala kaya tayong dalawa? Kung nangyari lahat ng yan, tingin ko imposible na magkakilala tayo sa ibang paraan. Kasi kung hindi kita nakilala, baka ipagpatuloy ko na lang ang pagtugtog. So, naging hadlang pa pala ako sa pagtugtog mo. Nakasimangot na tanong ni Lara. Natawa naman si Anton at ginulo ang buhok nito. Siyempre hindi. Handa akong iwan ng mga bagay-bagay para sa'yo. Lumipas ang isang taon. Anton, bilisan mo, late na tayo. Sigaw ni Lara habang nag-aayos sa harap ng salamin. Suot niya ang isang simple pero eleganteng puting bestida. Hindi bridal gown, pero sapat para sa okasyon na pupuntahan nila. Relax lang, natatawang sagot ni Anton habang isinasabit ang gitara sa balikat. Wala namang ikakasal, saka isa pa, hindi naman tayong ikakasal. Pero huwag kang mag-alala, tayo na rin sa susunod. Dugtong nito, sabay kindat. Napairap na lang si Lara ngunit pasimpleng umiti. Sa cafe kung saan unang nagtugma ang kanilang mga mata, ginanap ang isang intimate gathering. Ipinakilala nila sa kanilang mga piling kaibigan at pamilya ang proyektong matagal na nilang pinaplano. Ang isang non-profit para sa mga taong emotionally struggling na walang makausap at walang mapagsabihan ng problema. Rental Heart was a start, saad ni Lara bago matapos ang speech niya habang nakatungtong sa maliit na stage sa harap.
But what saved me wasn't the app. It was the heart that showed up every day, even after the rental expired. But what saved me wasn't the app. It was the heart that showed up every day, even after the rental expired. Nakangiting saad ni Lara at tumingin kay Anton. Agad namang tumayo si Anton at pumunta rin sa unahan para tumugtog. Dating gawi at hindi na bago para kay Lara. Naupo siya sa unahan habang nakangiting pinagmamasdan si Anton. Ang pagkakaiba lang, sa dulo ng kanta, habang nagpapalakpakan ang mga tao, binunot ni Anton ang isang box na may lamang singsing at lumuhod sa harapan ni Lara. This time, this is not the promise ring. Totoo na to. Engagement ring na. Magkaibang tanong pero iisang sagot ang gusto kong marinig. Lara, will you marry me? Tanong ni Anton, unti-unti namang pumatak ang luha ni Lara, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa saya. Tumayo si Anton, agad na bumuhos sa kanilang dalawang pagbati. Hindi naman maitatago ang saya ng dalawa. Agad nilang niyakap ang isa't isa at alam nila sa sarili nila na yun na ang magiging simula ng bago nilang buhay. Hindi pa rin ako makapaniwala, bulong ni Lara habang magkahawak kamay silang umupo muli. Lahat ng nangyayari parang panaginip lang. Panaginip na ayaw ko nang magising pa. Hindi na to panaginip, Lara. Ito na yung buhay na sabay nating binubuo at ipinagpapatuloy. Kung panaginip lang to, ayaw ko na rin magising pa. Gusto na lang kitang samahan habang buhay. Sagot ni Anton at hinalikan ng noo ni Lara. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong naging abalang buhay nila. Habang inaayos ang mga plano para sa kanilang kasal, hindi rin nila nakalimutang ito ng atensyon sa bagong advocacy project nila. Alam kasi nila na malaki ang may tutulong nito sa mga tao upang hindi sila basta nalang malugmok sa kung anuman ang pinagdaraanan nila. Anton, gusto ko sana idagdag sa services natin ang storytelling session. Sabi ni Lara habang nasa harap sila ng laptop. Kasalukuyang nagmi-meeting sa coffee shop na nabili na nila. Storytelling? Tanong ni Anton. Oo, yung tipong safe space kung saan pwedeng magbahagi ng kwento ang bawat isa. Minsan kasi kailangan lang talaga natin ng taong makikinig kahit walang advice. Kumbaga, presensya lang, sapat na. Yung sa akin kasi more than advices. Kaunting kwento lang pero diba, much better if mailalabas talaga nilang lahat. Napangiti si Anton at saglit na tinigil ang ginagawa bago tumingin kay Lara. Gaya ng ginawa ko sa'yo nun, diba? Tumango naman si Lara. At ngayon gusto kong ibalik yun sa iba. Malay mo, katulad natin, matagpuan din nila yung kapayapaan na hinahanap nila. Tuwing gabi, kahit pagod sa mga commitment, hindi nila nakakalimutang maglaan ng oras para sa isa't isa. Minsan sa pamamagitan ng simpleng paglalakad, minsan sa paghahanda ng hapunan, sa katahimikan lang pero laging naroon ang pakiramdam ng pagiging buo. Alam nila sa sarili nila na hindi sila mapapagod na iparamdam sa isa't isa na mahalaga sila. Naalala mo yung first gig ko sa cafe na to? Tanong ni Anton isang gabi habang tinutugtog niya ang isang bagong kanta na isinulat niya para kay Lara. Oo naman, naalala ko pa yung kaba mo habang pinipilit mong hindi ako tingnan. Tapos yung unang tugtog mo dito, yun din ang unang beses na nakita ulit kita pagkatapos mo akong iwan. Biro pa ni Lara. Sa totoo lang, ikaw lang naman talaga ang gusto kong kantahan. Saka nung mga panahon na yun, palagi kong pinagdarasal na sana pumasok ka dito at magkita tayo. Para marinig mo ang kakantahin ko at nangyari nga. Natupad nga. Kaya nga kahit ngayon, ikaw pa rin ang inspirasyon ng bawat nota. Sagot ni Anton na nakapagpamula kay Lara. Tumayo si Lara at lumapit sa kanya saka pumikit habang dinadamang bawat himig. Sa gitna ng maliwanag na ilaw sa loob ng cafe ay naramdaman niya ulit ang init ng pagmamahal ni Anton. Ramdam niya na kahit kailan ay hindi yun nabawasan, ngunit mas lalo pang nadagdagan. Sa gitna ng malamig na hangin ng Desyembre, naramdaman niya ulit ang init ng pagmamahal ni Anton. Hindi kailanman nabawasan, bagkos ay mas lalong lumalalim. Buwan bago ang kasal, lumipat sila pansamantala sa isang maliit na apartment habang ipinapagawa ang kanilang magiging bahay. Simple lang ito pero puno ng alaala. Doon sila natutong mag-adjust sa isa't isa, sa maugali, sa mga simpleng hindi pagkakaintindihan at sa pagtanggap ng buong buo sa isa't isa. Lara, bakit ganun tong itsura ng kortina natin? Parang hinugot sa kabayo. Biro ni Anton isang umaga, habang sinusubukan ang makakaya para maikabit ito.
Si Lara kasi ang namili noon. Baliw, yan ang tinatawag na boho rustic charm. Hindi kabayo. Sagot ni Lara habang nagkakape. Boho? Akala ko pang hipster lang yun. Anton, sabay tapo ni Lara ng unan kay Anton. Ang dami mong reklamo pero ang ganda ng timing mo. Alam mo, minsan gusto ko tang i-mute gaya ng app. Nakakarindi ka na minsan. Hindi mo ako pwedeng i-mute. Paano na lang yan? Di malulungkot ka. Ako pa naman ang theme song ng buhay mo. Sagot naman ni Anton, kaya nakatikim siya ng kurot kay Lara. Hay nako, ewan ko sa'yo. Buti na lang mahal kita. Dumating na rin ang araw na matagal nilang pinangarap. Hindi ingrande ang kasal. Sa halip, intimate at simple lang. Ikinasal sila sa garden ng cafe. Lumawak din ito ang lugar na naging saksi sa simula ng pagluha, sa pagtawa at sa mga panata nila sa isa't isa. Nandoon ang mga pili nilang kaibigan, ilang staff mula sa kanilang support group at mga taong naging bahagi ng kanilang paglalakbay. Habang si Lara ay nakasuot ng simpleng gown na gawa ng isang local designer, walang makukulay na ilaw, walang engranding musika. Ang tanging tugtog na maririnig ay ang sariling kanta na ginawa ni Anton. Siya rin mismo ang kumakanta noon habang naglalakad si Lara papalapit sa kanya. Nang magkaharap na sila, tumigil ang mundo sa paningin nila. Tahimik, sapat na ang titigan upang ipaalam ang damdamin nila sa isa't isa. Lara, panimula ni Anton, hindi ko alam kung paano mo ako pinagkatiwalaan, pero salamat. Salamat kasi pinili mong manatili kahit minsan ako naman ang hindi sigurado. Ngayon sa harap ng lahat, pinapangako ko na hindi ako lalayo kahit dumilim pang paligid. Makikinig ako kahit walang salita. Mas papalawakin ko pang pangunawa ko. Pipiliin kita anumang hirap ang dumating at mamahalin kita araw-araw. Ikaw ang tahanan ko, Lara. At habang may tinig ako, ikakanta ko ang pag-ibig ko sa'yo kahit pabulong, kahit paos, o kung ano man ang mangyari. Mahal na mahal kita. Marami na tayong pinagdaanan. Pero sa lahat ng yon, isang bagay lang ang malinaw. Ikaw ang tahanan ko, ikaw ang pahinga ko, at paulit-ulit akong babalik sa'yo. Mahabang litanya ni Anton. Pinunasan naman ni Lara ang luha niya bago nagsalita. Anton, ikaw ang katahimikan sa lahat ng ingay sa utak ko. Ikaw ang nagpapaalala sa akin na may halaga pa ako. Kahit hindi ako perpekto, kahit hindi ako laging matatag. Noong mga panahon na ako mismo ang bumitaw sa sarili ko, ikaw yung kamay na hindi natakot na lumapit. Hindi mo ako sinubukang ayusin kundi pinili mo lang akong mahalin. At doon ako unti-unting natutong magmahal ulit. Kaya ngayon, sa harap nila, pinapangako ko sa'yo na ako na ang magiging lakas mo kapag ikaw naman ang pagod. Na kahit mawala ang lahat ng kanta sa mundo at mapaos ka man, hinding-hindi mawawala ang musika natin. Pipiliin kitang mahalin, hindi lang sa magagandang araw, kundi lalo na sa mga araw na walang kulay. Sabay tayong tatawa, iiyak, lalaban at tatahimik. Anton, sa mundong puno ng pag-aalinlangan, alam ko sa sarili ko na sa'yo, sigurado ako, at habang buhay kitang mamahalin. Nung akala ko tapos ng kwento ko, ikaw ang nagsabing pwede pa, at habang buhay ako magpapasalamat na hindi mo ako pinilit. Pinili mo lang manatili. Saan naman ni Lara, hindi rin mapigilan ng mga tao naroon na maantig at mapaluha sa palitan nila ng wedding vows. At sa tanong ng pari, parehas sila ng isinagot. Parehas nilang sinabi ang salitang oo nang may ngiti sa mga labi. Hindi dahil sa wakas ay ikasal na sila, kundi dahil alam nilang simula pa lang ito ng isang bagong kabanata. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, nagpatuloy ang proyekto nila. Lumago ang kanilang support group, dumami ang kwento, dumami ang mga natulungan. Isang araw, habang inaayos ni Lara ang mga files ng mga lumang testimonial mula sa mga kalahok ng sessions, napahinto siya sa isang mensahe. Hindi ko alam kung paano ako nagsimula ulit. Pero salamat sa espasyong ito dahil dito natuto ako magmahal muli. Hindi lang ng ibang tao kundi ng sarili ko. Hinihiling ko na sana magtagal pa ang ginagawa nyo at mas marami pa kayong matulungan. Napangiti si Lara. May kakaiba siyang naramdaman. Tila ba uminit ang puso niya sa mensaheng nabasa. Agad niya namang tinawag si Anton na nasa kusina. Agad din naman itong lumapit. Love, basahin mo to. Galing ito sa isa sa participants last month. Nakakataba ng puso. Binasa ni Anton ang letter at napangiti rin. Ilang segundong katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang dalawa. Alam mo, saad ni Anton, akala ko nun sapat ng musika para sa akin.
Pero ngayon, ikaw ang kanta. At ang bawat kwento ng mga taong natutulungan natin, silang tugtog. Silang naging instrumento. Yumakap naman si Lara kay Anton. At habang buhay kitang pakikinggan. Samantalang isang gabi, matapos ang isang mabigat pero matagumpay na session, habang nagliligpit si Anton ng mga upuan sa cafe na siyang naging headquarters nila, napansin niya si Lara na nakaupo sa sulok habang hawak ang isang sketchpad. Tahimik ito at tila malalim ang iniisip. "Love," lapit ni Anton. "Anong ginagawa mo? Parang ang lalim ng iniisip mo ah." Pangangamusta nito. Napatingala naman si Lara at ngumiti. "Naalala mo nung sabi mo sa akin na ako ang kanta mo? Na ako ang inspirasyon sa bawat ginagawa mo? Naisip ko lang na baka panahon na para mas madama to ng iba. Gusto kong gumawa ng isang libro. Compilation ng mga kwento, tula at sulat ng mga dumaan sa grupo natin. Para kahit hindi nila tayo makausap, makabasa man lang sila ng kwento ng pag-asa, which is makakatulong din para sa kanila." Tumango si Anton at nagandahan sa naging ideya ni Lara. "Sure, gawin natin. Gusto ko yan. Tulong natin to sa mga tulad natin dati. Ang lawak talaga ng utak mo." Napag-iiwanan ako. Nakangiting saad ni Anton. Simula noon, naging abala sila, hindi lang sa sessions, kundi sa paggawa ng mga pahina ng kwento. Lumapit sila sa mga dating lumahok at humingi ng permiso. Bukal naman sa loob ng mga ito na tumulong, at may ilan ding nagsulat ng bago. Ang pamagatang librong binuo nila ay Rental Hearts, mga pusong natutong magmahal muli. May nauna na silang natapos na libro. Mas nauna nila itong inilabas sa cafe nila. Maraming tao rin ang agad na nagka-interest doon. May mga bisitang nagbahagi ng testimonya. May mga mata na lumuha habang binabasa ang ilang pahina. May iba naman na nagkaroon ng pag-asa. At sa huli, nagtanghal si Anton, hawak ang gitara, habang binabasa ni Lara ang unang tula sa libro. Ang pusong iniwan ay hindi sira habang buhay. Sa paglipas ng oras, unti-unti rin itong tumitibok muli. Hindi agad, hindi ngayon, pero darating din ang umaga kung saan hindi na masakit ang bawat alaala. Pagkatapos ng event, naupo sila sa paborito nilang pwesto sa labas ng cafe. Balambing ang simoy ng hangin, tahimik at parang bumalik sila sa unang gabi. Yung gabi na hindi nila alam kung saan patungo ang lahat, pero nagpasya silang manatili. "Happy anniversary!" bulong ni Anton at ibinigay ang hawak na bulaklak. Nagtataka naman si Lara kung saan yun ang galing. "Happy anniversary! Wala akong regalo, bawi ako sa susunod." Tugon ni Lara habang hinahawakan ang kamay ng asawa. 3 taon pagkatapos ng kasal, sa tulong ng ilang organisasyon, naging mas malawak ang naabot ng kanilang programa. May mobile van na sila na umaabot sa malalayong barangay. May mga social worker na rin silang katuwang, at ang dating maliit na cafe ay may katabing silid na ngayon ay tinatawag nilang Heart Room. Isang lugar para sa private counseling, journaling, o simpleng pagtahimik para sa ikapapayapa ng damdamin ng mga pupunta roon. Doon dumadaloy ang mga lihim. Doon muling tumitibok ang mga pusong matagal nang nanahimik. Nagkaroon ng pag-asa ang mga taong akala'y huli na ang lahat. Isang araw, habang abala si Anton sa pag-i-edit ng music video para sa awareness campaign nila, nilapitan siya ni Lara na may dalang envelope. "Love, may ipapakita ko sa'yo," aniya habang iniaabot ang envelope. Binuksan ito ni Anton at nakita ang 2 red lines sa pregnancy test. Hindi agad nakapagsalita si Anton. Halos hindi ito makapaniwala sa nakikita. Napatitig lang siya kay Lara. Maya-maya pa'y napaluha siya. Mula sa isang app, naging magkasintahan, naging mag-asawa, at ngayon, magiging tatay na siya. "May isa na namang pusong dadagdag sa pamilya natin. Isang bahagi na alam kong magbibigay kulit sa isang mundo natin." Hindi naging perpekto ang lahat. May mga gabing napapagod na rin sila. May mga linggong kulang sa pondo ang proyekto. May mga pagkakataon na nawawala na sila ng gana at may mga araw na mas pinipili nilang manahimik kaysa magsalita. Pero palaging may pagpili. Hindi man nawawala ang pag-ibig sa pagitan nila, ay ramdam nilang hindi ito palaging masaya. Pero kahit na ganoon, mas pinipili nilang ayusin yon at mas patibayin pa. Gusto nilang panindigan ang pinangako nila. At sa bawat pusong dumarating sa kanilang programa, may kaakibat na bagong pag-asa. Isa-isang pusong ginugugol nila hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Sa huling pahina ng part 2 ng kanyang libro, may mensaheng isinulat si Lara.
Kung sakaling dumaan ka dito at hindi mo pa alam kung paano muling maniwala sa pag-ibig, sana itong pahinang ito ay magsilbing paalala na hindi mo kailangang magmadali. Minsan, sapat nang manatili. At darating din ang taong hindi ka bubuuin kundi sasabayan kang buuin ang sarili mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Magpatuloy ka lang sa buhay. At sa likod ng pabalat, nakasulat ang simpleng linya mula naman kay Anton. Sa bawat pagsubok na dumarating sa buhay natin, huwag nating kalimutan na palaging manalangin. Kung sakali man na nawawala na ng pag-asa, huwag kang mag-alala, palagi mong isipin na nasa tabi mo lang siya. Nang malaman ni Anton at Lara na may madadagdag sa pamilya nila, naglaan na lamang sila ng kaunting oras para sa meetings, mga sessions at kung ano-ano pang kaugnay sa project nila. Hindi dahil nabawasan ng passion, kundi dahil may panibagong buhay na kailangang paglaanan ng oras, pag-iingat at pagmamahal. Tuwing gabi, habang nakahiga sila sa kama, mas madalas nang nasa tiyan ni Lara ang kamay ni Anton. Pinakikinggan ang katahimikan, pinagmamasdan ang pagbabago ng katawan ng babaeng mahal na mahal niya. Love, tanong ni Anton isang gabi, anong gusto mong ipangalan natin sa kanya? Ngumiti naman si Lara sa naging tanong ni Anton. Kung babae, gusto ko ng pangalan na may kahulugan ng pag-asa. Siguro, Leah, mula sa salitang liwanag. Kung lalaki naman, Ellie, mula sa salitang Elohim or gift from God. Leah or Ellie, pinaghandaan mo na kagad ah. Pero kahit ano pa yan, basta ikaw, ayos ka lang. Saad ni Anton at hinalikan ng kamay ng asawa. Para sa kanila, sobra-sobrang blessing na natatanggap nila. Kaya't wala silang sawa sa pagpapasalamat. Makalipas lang ang ilang buwan, sa gitna ng malakas na ulan, isinugod sa ospital si Lara. Hindi ito ayon sa plano, wala pa sa due date, nagkaroon ng komplikasyon habang hinihilang stretcher sa loob ng delivery room, nakahawak si Lara kay Anton. Mahigpit, nanginginig, love, mahina niyang sabit. Kung ano man ang mangyari, walang kung ano man, putol ni Anton. Magkikita tayong tatlo. Buo, pangako wag kang mag-iisip ng ganyan. Tumango si Lara at dinala na siya sa loob. Sa labas ng delivery room, naglalakad-lakad si Anton. Hindi niya maalala kung ilang beses na siyang nanalangin, kung ilang beses siyang napaiyak, parang bumalik ang pakiramdam ng unang beses niyang iniwan ng mahal niya noon. Takot, lungkot at kawalan. Ngunit ngayon, may mas matinding dahilan. Buhay ng asawa niya ang nakasalalay at buhay rin ng anak niya. Pagkalipas ng halos 2 oras, lumabas ang doktor na agad namang sinalubong ni Anton. Sir Anton, tumayo siya agad. Ramdam na ramdam niya ngayon ang tensyon. Congratulations, you have a baby girl. And your wife, she's safe. Both of them are safe. Nakangiting balita ng doktor. Nakahinga naman ng maluwag si Anton at tila ba nabunutan ng tinik. Tumingala siya, napapikit at tumulo ang luha. Isang pasasalamat na matagal niya nang ipinaabot. Ilang araw din ang tinagal bago tuluyang nakauwi si na Anton. Pinagkaguluhan sa cafe ang pagdating ni Lara at baby Leah. May cake, balloons, may mga dating miyembro ng support group na dumalaw at nag-abot ng regalo. Isa-isang lumapit ang mga kaibigan at agad na niyakap si Lara. Sa sulok ng cafe, may nakasabit na bagong frame sa dingding. Rental Hearts, now with one more heart. Isang larawan ng kanilang pamilya, mag-asawa at ang sanggol na nakangiti. Tila ba alam ang mundong kanyang papasukin. Kinuhanan yun sa ospital nang dumalaw ang mga kaibigan nila sa kanila. Pagkalipas ng ilang taon, lumalaki si Leah na laging nasa paligid ng heart room. Minsan siyang gumuguhit ng mga puso sa whiteboard. Minsan, kumakanta siya habang tumutugtog si Anton. Sumasama siya kay Lara sa mga outreach van. Dala-dala ang kanyang maliit na backpack na puno ng crayons at notebooks. Hindi rin may pagkakaila na nagbigay siya sa mga tao na pumupunta sa cafe at sa heart room ng saya. At sa tuwing may bagong miyembrong nagkukwento ng kanilang mga sariling kwento, madalas nilang tanungin si Leah kung bakit gusto niyang sumama sa mga ganoon. Paulit-ulit naman ang nagiging sagot ng bata. Kasi mami and daddy, lahat ng puso ay may karapatang gumaling at kapag natuto na siyang magmahal ulit, masayang buong mundo. At sa bawat paglipas ng panahon, ang cafe ay lumawak pa. Ang heart room ay naging heart center at ang musika ni Anton ay naging background ng bawat video campaign ng mental health at emotional healing. Si Lara ay naging panel speaker sa mga local summits. Si Leah lumalaki sa gitna ng pagmamahalan, musika at mga kwentong pagbangon. At isang araw,
Habang hawak ni Anton ang lumang gitara, nilapitan siya ni Leah. Daddy, kinakantahan mo pa rin si Mommy? Kami pa rin po bang inspirasyon niyo sa bawat bagay na ginagawa mo? Ngumiti naman si Anton sa naging tanong ng anak. Binuhat niya ito. Oo naman, para sa mami mo ang kanta ko. Pero alam mo kung ano ka, bukod sa inspirasyon ko. Ano po? Ikaw ang himig, kasi dahil sa'yo, mas maganda na ang kanta. Tumawa si Leah sa sinabi ng kanyang ama. Ibinaba siya ni Anton at agad naman itong umupo sa sofa, kung saan madalas silang magkwentuhan tuwing hapon. Sa labas ng bintana, tanaw nila ang mga taong pumapasok sa cafe. Ang iba'y pamilyar na mukha, mga dating lumapit sa kanila. Ngayon mas matatag na at ang iba na may bagong salta, dala ang mga pusong sugatan at mga mata na nagbabaka sakali na may pag-asa pa. Daddy, bakit hindi mo ako ginawa ng kanta? Napatawa naman si Anton lalo na nang makitang nakabusangot na mukha ng anak. Ano, ginawa na kita? Talaga po? Sabay taas ng kilay ng bata. Yung lalabay na kinakanta ko sa'yo tuwing hindi ka makatulog. Yung tugtog na plinay ko nung nagkalagnat ka tapos hindi ka na huminto sa pag-iyak. At yung simpleng strumming tuwing tahimik tayo. Hindi ba napapansin mong palagi may tugtog pag nandyan ka? Napanganga si Leah at hindi makapaniwala. Kayo po bang gumawa nun? Kaya po palang sarap pakinggan? Alam mo daddy, kahit ilang beses mong ulit-ulitin kantahin yun, hindi ako magsasawa. Kulang pa nga yun, pero huwag ka mag-alala. Tayo ang gagawa kapag marunong ka ng tumugtog. Promise po yan ah. Promise. Dumating si Lara dala ang tray na may 2 tasa ng mainit na tsokolate at isang baso ng gatas para kay Leah. Umupo ito sa tabi nila, inilapag ang tray at tumitig sa mag-ama. Ano na namang sekreto to? Tanong niya saka umupo sa tabi ng mag-ama. Yung kinakanta po pala ni Daddy, siya mismo ang gumawa nun para sa akin pero wala pa pong chorus. Sabi po niya gagawan daw po namin yan kapag marunong na akong tumugtog. Maya-maya bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok ang isang dalagitang umiiyak. Tinakpan nito ang kanyang mukha habang palihim na sinulya pa ng paligid. Agad itong nilapitan ng isa sa kanilang social workers. Nagkatinginan si Anton at Lara. Tahimik na nagkaintindihan. Bumaling naman ang tingin si Lara sa anak. Leah, gusto mo bang tulungan si Mami mamaya mag-ayos sa heart room? Opo, Mami. Pero pwede po ba ako magdala ng coloring books? Tanong ni Leah. Oo naman, basta sa ikasasaya mo. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng art therapy session para sa mga batang nakaranas ng trauma. Si Leah, suot ang maliit niyang apron, ay nakaupo sa harap ng isang mesa kasama ang 30 batang babae. Habang sila'y gumuguhit ng mga bulaklak at araw, biglang nagsalita ang isa. Ate Leah, ba't lagi kang masaya? Napaisip si Leah, huminto siya sa pagguhit at tumingin sa kisame. Siguro kasi lagi ako minamahal ng mommy and daddy ko at tinuruan nila ako na kahit may malungkot, pwede pa rin pumili ng liwanag. Mababakas ang tuwa sa boses ni Leah. Tahimik naman ang mga bata. Gusto ko rin ng ganon, sabi ng isa. Yung hindi na matatakot sa gabi. Alam mo, pwede kang matulog dito minsan. May night lamp kami sa kwarto ng mga bata at pwede mo pa akong ihag ng libre. Suhisto ni Lara. Napangiti naman ang mga bata. Love, nakita mo ba si Leah kanina? Tanong ni Lara kay Anton habang inaayos ang mga gamit. Para siyang maliit na version natin, pero mas magaling sa atin. Ang galing ng anak natin dahil hindi lang siya sa atin nakakapagbigay saya. Sa ibang tao rin. Oo nga eh. At alam mo, naisip ko nga minsan, ang mga puso nagpapagaling ay hindi lang galing sa sakit. Minsan galing din sila sa pagmamahal. At sa susunod na henerasyon, dala pa rin nila ang pagmamalasakit. Ang bilis talaga ng panahon, nagkakilala lang tayo dati sa app, tapos ngayon may anak na tayo. Ang swerte din natin kasi binigyan tayo ng mabait, mapagmahal at mapagbigay na anak. Saad ni Anton na sinang-ayunan naman ni Lara. Kasi siguro pinalaki natin siyang may kwento. Hindi natin tinago sa kanya kung paano tayo nagsimula, kung paano nasaktan, kung paano bumangon. Kaya siguro siya lumaki na marunong makiramdam at marunong makinig. Mabilis na lumipas ang mga taon. Kasalukuyan nilang ipinagdiriwang ang anibersaryo ng cafe. Naroon ang ilan sa mga unang taong lumapit sa kanila, mga dating sugatan na ngayon ay buo na. Naroon din ang mga partner organizations, volunteers,
guro at mga batang kalahok ng Little Heartbeats. Tumayo si Leah sa harap ng lahat. Good evening po, ako po si Leah. At gusto ko lang pong magpasalamat. Kasi dati po, sabi ni Mommy, may mga araw na hindi niya alam kung paano siya babangon. At sabi naman ni Daddy, may mga gabing akala niya hindi niya kakayaning magmahal ulit. Pero nagkita sila, tapos dumating ako, tapos dumating din kayo. At ngayon po, mas maraming puso nang marunong magmahal at marunong din magpatawad. Napangiti si Lara at Anton habang pinakikinggan ang mensahe ng kanilang anak. Ang kwento nila ay patunay na sa pag-ibig, hindi laging madali. May mga taong dumarating sa ating buhay pero dumadaan lang at hindi nagtatagal. Mayroon naman na biglang dumarating sa tamang oras at panahon nang hindi natin inaasahan. Sila pa pala ang mananatili sa buhay natin para tayo itanggapin at mahalin. Sa mga pusong bigo, nasaktan ng paulit-ulit at umasa sa maling tao, huwag kang mag-alala dahil siguradong darating din ang tamang tao para sa'yo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.